everyone! Good morning! So ayan, huwag nyo nang pansinin ang noo ko dahil malaki talaga yan. So ayan, naisipan kong mag-vlog dahil kakatapos ko lang din namang maglinis sa labas. Nagpunas-punas ako dahil napakadaming alikabok. Normal lang yun dito sa tindahan ko dahil katabi lang kasi namin yung kalsada. Ang daming dumadaan ng mga sasakyan, kaya open tayo sa alikabok. Well, habang nagpapahinga, naisipan kong gumawa ng vlog. Dahil after kong magpahinga at makipagtsikahan sa inyo, may gagawin na naman ako. Hindi pa ako tapos. Dahil mag-isa lang tayo dito, all around tayo dito. Sa tindahan, sa bahay, sa kusina, and everything. Well, anyway guys, meron akong gustong i-share sa inyo. Share ko na rin dahil nga ako ay nagbebenta ng per sako or per kilo na bigas. So, meron dito sa amin, dito sa mga taga-lugar ko, na gustong humiram ng bigas for 2 weeks or for 1 month, ganyan. So ako, dahil mabait naman ako at kilala ko naman yung tao, papahiram tayo. Nagpapahiram ako kahit papaano dun sa tao na kilala ko. Syempre, number 1 dyan kung alam kong good payer. Pangalawa, kung alam kong lagi naman siyang nandito na bumibili. At pangatlo, kung malapit lang siya sa akin, di ba? Why not na pahiramanan, na hindi pahiramanan yung mga ganong klase ng tao, di ba? Isang importante din yan bilang isang seller na dapat kilala mo kung sino yung mga good payer na kapitbahay mo, nakakilala mo, o kahit kaibigan mo, dapat kilatisin mo kung good payer ba siya. Isa yan na mahalaga sa ating mga seller, lalo na sa ating mga nagpapautang. Kasi kapag pautang ka lang ng pautang, hindi mo naman kilala, kahit na taga rito, uutang sa'yo, ikaw naman go na go, walang mangyayari kundi mababangkrap ka, malulugi ang tindahan mo. So ako naman guys, meron akong 4 na tao na pinapautangan ng bigas. Yung 3 doon, tagi-1 kaba ng kinukuha o di kaya yung isa naman 2 kaba ng kinukuha for 1 month. Yung isa naman per kilo ang kinukuha niya. 7 kilo, ganyan. For 1 week. 1 week. And then syempre guys, iba yung patong ko kapag 2 weeks niyang babayaran at 1 month yung 1 month niyang hihiramin. Magkaiba ng patong yon syempre. Syempre, mas makakamura siya ng 50 pesos kapag 50 pesos or 80 pesos kapag 2 weeks niya nabayaran. Pag 1 month, doon medyo doon tayo babawi. And ayan na nga guys, dahil na-open ko na rin yung nagpapautang ako ng bigas, meron akong gustong i-share. Dahil meron isa sa customer ko na minsan lang bumili sa akin. Taga rito daw siya at kilala niya yung kasama nila mama sa bahay. Ang nangyari kasi dyan guys, last week ata yun, bumili siya sa akin nung linggo, oo. Bumili siya sa akin ng bigas. Per kilo, siguro 3 kilo yung binili niya. And then syempre, chika-chika, kinikwentuhan niya ako, and kinuwento niya rin na kumukuha din daw siya dati dito sa kabila, na kilala niya si ganito, ganyan. Lahat, marami siyang sinasabi na kilala niya si ganito, na pinapautangan daw siya ng 1 kaban na bigas. And syempre, bilang seller, kailangan i-entertain din natin siya. Syempre, pakita mo naman na interesado ka sa mga sinasabi niya, di ba? Kailangan anuhin mo rin siya, pakibagayan mo, di ba? So ayun, usap-usap kami. So after nun guys, bumalik siya kanina. Nag-aayos ako ng mga soft drinks na ire-ref. Bigla siyang dumating. Sabi niya, bigas nga. Syempre akala ko naman, syempre, bilang customer,
Anong bigas at ilang kilo ho, kako? So ako naman, dali-dali akong pumasok sa tindahan para kumuha na ng supot at makuha na yung bayad niya para suklihan. And then pagkapasok ko sa pinto, ay na Diyos ko, bigla niyang siningit ng utang daw siya ng isang kaban. Siyempre ako, nagulat ako. Nireal talk ko siya kahit matanda siya, pero in a nice way. Nireal talk ko siya. Sinabi ko na, ay, pasensya na ho ha. Nagpapahiram ho ako, pero sa sitwasyon ho natin, hindi ko ho kayo ganun lubusang kilala. Actually, parang kailan lang ho kayo dito bumili. Hindi ho ako nagpapautang. Lalo na kung hindi ko po siya ganun na kilala. Talagang sinabi ko, guys, maayos naman yung pagkakasabi ko. Gusto ko lang magpakatotoo. Tapos ayun na, tinatanong niya na ako, babayaran ko rin sa ganito, ganyan. Sino bang kakilala mo na taga dun sa amin? E di syempre ako naman. Para ano lang, para medyo usap-usap konti. Tinanong niya ako, sino bang kakilala mo sa amin? Ay, sino bang kakilala mo na taga doon sa amin? Sabi ko naman, ay may sinabi siyang pangalan. And ako naman sabi ko, ay hindi ko ho kilala yon. Tapos sabi ko, kilala niyo ho si Rose. Yan, nagsabi ako ng pangalan at apelyido. At ang sabi niya, oo, kilala ko yun. Paano kaya yan? Gusto mo tawagan ko si Rose para i-ano niya ako sa'yo? Ano bang tawag dun, guys? Yung para i-ano siya, para i-recommend na good player siya, na wala siyang bad record. Ganun ba yung gusto niyang sabihin? Kaya yun, guys, pinipilit niya akong pautangan ko siya ng isang kaban. Hindi ko naman siya kilala. Babae siya na matanda. And para matapos na yung usapan namin kanina, tinanong ko siya ganito, ano ho, kukuha ho kayo o hindi? Kako. Bibili ho kayo o hindi? Kako. Pero in a nice way naman, 'di ba? Tapos ang sabi niya ay sige nga raw, basang hindi na, sa susunod na lang. Tapos ako naman, syempre sinabi ko rin na, oho, sige ho, tanungin ko ho kay ate ganito kung ano. Sige ho, pasensya na, gumanon naman ako. Hindi man porket ang tingin niya sa akin mukhang bata. Mukhang bata lang ako pero Diyos ko magte-30 na tayo by this October. Siyempre ako, inaalagaan ko talaga tong negosyo ko na to at ako ang nagpapatakbo mag-isa. Yung asawa ko may sariling pinagkakaabalahan, may trabaho yan. Kaya ako guys, kinikilatis ko talaga kung sino yung mga papautangan ko. Oo pala, maalala ko, ang sabi pa niya sa akin habang nag-uusap kami kanina yung matanda na gustong umutang. Sabi pa niya sa akin, kung gusto mo, cash na lang. Ha? Alam mo yung nakangiti ako sa kanya pero sa utak ko, ano ba namang klaseng matanda to? Hindi ko pa nga siya lubusang kilala Ang lakas ng loob na magganon. Anong tingin niya sa akin, uto-uto? Pero syempre guys, nasa utak ko lang yun. So, ako bilang seller at laging nag-iisa dito sa tindahan, ako lang ang laging aligaga sa paglilinis, pag-aayos ng mga stock, paninda, pagre-repack ng asukal, mantika, halos lahat ako. So, hahayaan mo ba na yung pinapagod mo sa araw-araw is maluloko ka lang ng isang tao, di ba? Kaya ang payo ko lang, kilatisin natin yung mga taong pinapautangan natin. At dapat guys, andun pa rin yung gap natin sa customer. Hindi pwede na customer mo siya, lahat sasabihin mo, sikreto mo, makipagkwentuhan ka. Hindi naman masamang makipagkwentuhan, pero dapat yung limit lang. Hindi yung all out, ikukwento mo lahat. Pati buhay mo, buhay ng ibang tao, na ipagchismisan ka. Kaya nga thankful ako sa mga pinapautangan ko ngayon, lalo na sa bigas, yung 4 na tao na yun dahil good payers sila. Good payers. So thankful ako sa kanila dahil yun, madelay man sila 1 or 2 days, and kahit madelay sila, nakikita ko sila dito and lagi nila akong sinasabihan na, oy, sa ganito na lang ako magbabayad ha. Ako okay lang, 'di ba?
Kaysa naman yung, Diyos ko, araw-araw kong napapagod, tapos magpapautang ka, siya pa na dagdag stress sa buhay mo. So, ayun lang guys. Dahil sa naka 10 minutes na ako dito kakasalita. At, pahinga lang din ako konti at maghihimay na tayo ng gulay pang ulam natin this lunch. So, after nyan, mag-aayos ako ng kwarto, maglilinis ako dito ng tindahan, di ba? All around tayo, guys. So, ganun lang naman ang buhay, di ba? So, ingatan mo kung ano yung meron ka. Huwag mo hayaan na maloko ka. Dahil ang hirap kitain ng pera, di ba? Lalo na sa ating mga tindera. Magdamag kang nagbabantay sa tindahan mo, nakukulangan ka ng tulog, hindi ka nakakalabas, tapos maloloko ka. So, wag mong hahayaan na maloko ka ng ibang tao. So, ayun lang guys. Ayun lang guys. Babalikan ko na lang kayo sa susunod na araw dahil marami pa akong gagawin. So, ayun lang guys for today's video. Bye-bye!